Since Love Month ngayon, naisipan namin best friends na dinner treat si Chad. Yes! Since nabanggit mo si Nico, syempre hindi naman alam ng lahat. Anong nangyari? Bakit naghiwalay kayo ni Nico? Regarding sa nangyari sa amin ni Nico, this will be the first time na sasabihin ko yung reason. Oo, naluluha ako. Kasi totoo kasi yun eh. Kaya tayo nasasaktan kasi nagmahal tayo ng totoo. So naman kay Chad, let's move on to another ex mo din na nakilala din ng mga BF natin. Yung dating part ng best friends. Si Ark yan. Yes. Hindi ko sila sinisiraan, pero it happens in a relationship na kung hindi talaga para sa inyo. Ay, ganun eh. May mga ganun na ganap. Pero it doesn't mean na masamang tao sila. Ha? Hindi po sila masamang tao. Hindi nyo kailangan magtago nang ako lang magiging dahilan ng pagtatago ng dalawa. I want you to live a happy life because I love you. Tanong, Chad. Ha? Paano ko kakain ka lang? Hindi. Bakit may corn yun sa inyo? Hindi. Tapos na tayo kay Nico, kay Arkian, kay Vince naman. Siyempre naging ka-close din namin sila si Vince. At hindi nakabutan ng mod ng people. Before pandemic kasi yun eh. No, before pandemic. Kay sa isa kong ex naman, same thing din. Lahat po ng relationship ko, naghiwalay kami because of loyalty issues. Yun lang po talaga ang dahilan. Kilala naman nila ako. Pag nag-jowa ako at may partner ako, I'm very monogamous. Sa kanya lang talaga. Wow, sarap. Hindi, ganun din. Loyalty issue din kay Vince. But now we are also friends. Nag-uusap kami. Nung isang araw, may love life siya. Sa akin siya humihingi ng advice naman. Kaya ako napatunayan na people can change. Kasi nung may karelasyon na si Vince na bago, yung na-experience ko noon sa kanya, ganun na siya. Kumbaga, nararanasan niya na mahal niya yung tao. Na takot siya tumingin sa iba dahil ayaw niya nang maiwanan siya. Kaya napatunayan ko talaga na meron lagi tayong katapat. Hindi nila tayo masisisi ko nag-overthink tayo minsan, no? Pwede rin. Pwede masisi naman. Lahat naman tayo. We can also, ewan ko ha, para sa akin, it's always mutual eh. We can all be blamed for being overthinker. And we can also blame them for making us overthink. Diba? So it's mutual. Paano yung susolusyonan ngayon? Na hindi ka mag-overthink, na hindi siya gagawa ng rason. Eh, minsan wala naman siyang ginagawa, nag-overthink ka pa din. Diba? Hindi ko dapat pag ganun, bigyan mo yung tao ng security. Yun nga eh, minsan kasi tayo, kahit binibigyan na sa atin lahat ng assurances, security, pinapakita sa'yo, the more na pinaparamdam nila yung pagmamahal nila, the more na humihingi pa tayo ng more. Kasi sometimes we tend to overboard. Diba? Minsan, ay, mahal ako nito. Gusto ko clingy tayo. Hindi na natin napapansin sa sarili natin. Kasi alam natin, mahal tayo ng tao. Sometimes we have to know our boundaries then and give a space to our partners. Respect to each other. Huwag naman i-push to the limit na susubukin pa. Kasi at the end, baka ikaw lang din ang masaktan. Minsan, what you don't know won't hurt you. Diba? Kahit hindi ka maghalongkat, kahit di mo alamin, tandaan natin, walang lihim na naitatago ng habang buhay. Napatunayan kasi, ako hindi naman ako hindi ako kay Nico, hindi ako nag-research. Nalaman ko na lang. May nagsabi sa akin. May nagsabi sa'yo. Oo. Kay Arkian, nahalata ako na lang. Nahalata mo naman sa mga pagbabago. Kay Vince, hindi ko rin sinasadya. Nabasa ko lang. Nang hindi ko sinasadya, pinakuha lang yung phone sa akin. Sakto, text. Alam mo, inaadya ng pagkakataon. Kaya minsan, hinihiwalay na tayo ng mga taong mahal natin. O minsan, naloloko tayo at nasasaktan tayo ng mga taong mahal natin at naghihiwalay tayo ng landas. Baka nga hindi pa yun yung taong para sa atin. Because we will not end up with someone we like, but we will end up with someone we truly deserve. There is always someone there na para sa atin. And I have that faith na matatagpuan natin yun. Kasi ang ginagawa ko naman, I treat everybody na naging partner ko na ikaw na yung para sa akin. So I don't hold back when I'm loving. Kasi mas okay yung nagmahal talaga ako ng totoo. Pag nag-second thought ka, nag-doubt ka doon sa taong mahal mo ngayon, minamahal ka, at iniisip mo sa sarili mo na lolokohin lang ako nito, you will never be happy. You should always enjoy the magic while you're under its spell.
Dumating man sa pagkakataon na nagkasakitan kayong dalawa at naghiwalay pa rin kayong dalawa, there will be no regrets. Ang mahalaga, nagmahal tayo at naging totoo tayo. At kung hindi kayo naghiwalay, bongga, thank you. Diba? Jackpot. Yung respeto at pagmamahal mo sa sarili mo, huwag mawawala. Pero yung pagmamahal na dapat ibigay mo para sa kanya, huwag mong tipirin. Para, alam mo yun, pagdating ng panahon, you won't regret it na sana ginawa ko to sa kanya. Baka hindi niya ako iniwan. Sana ginawa ko to sa kanya. Baka hindi kami nag-away. Paano kung binigay mo naman lahat pero parang hindi niya nababalik sa yung love na binibigay mo sa kanya? Ito yan. Kung hindi ka na nare-reciprocate yung pagmamahal niya, in the way na gusto mo, kausapin mo siya. Alamin niyo yung mga do's and don'ts, yung mga wants niyo sa bawat isa. Kasi minsan tayo, sa partner natin, may kanya-kanya tayong paraan ng pagmamahal. Tapos pag siya, hindi niya ginawa yung ginagawa mo, sasama yung loob mo, di ba? Nangyayari yan sa atin. Baka naman, ganun talaga siya. Or baka naman, kasi we have kahit mag-partner kayo, you are two different person. May kanya-kanya kayong personality. Pag hindi niya totally nare-reciprocate ng zero, baka yun talaga, wala talaga. Yung one way lang talaga, as in walang balik, mali yun. Pero kung sakasakali naman, in his own little way, meron siyang ginagawa na hindi mo lang, baka hindi mo lang napapansin. Dahil nakafocus ka masyado sa gusto mong mangyaring pagmamahal. Unfair din sa tao. Ang gawin natin, tanggalin natin yung expectation. Ibigay natin yung buong pagmamahal natin sa isang tao. Tanggalin mo yung expectation na magbabalik siya sa iyo. Ito, i-quote ko lang sa Joable to. Minsan, dahil gusto natin matanggap yung certain na regalo, yun ang nire-expect natin. Kung anong itsura, kung anong hugis, kung saan nakabalot. Pero hindi natin alam, dumating na pala yung regalo, iba lang ang balot, ilabi lang yung itsura. Pero parehas din. Pagmamahal. Gusto mong klaseng pagmamahal, mahalin mo ako sa ganitong paraan. Nagbigay siya ng pagmamahal sa ibang paraan. Pero hindi yun yung gusto mo. Pero mahal ka niya. May pinagkaiba ba? Wala, kasi parehas yung love. Parehas ba yung chat sa loving unconditionally? Parang huwag kang mag-expect kung ano yung ibibigay niya sa'yo in return. Or huwag kang mag-expect kung ano yung klase ng pagmamahal na may bibigay. Loving unconditionally, yeah, almost the same na sa loving unconditionally. Kasi ang loving unconditionally kasi, you love him no matter what. Kahit ano pa mangyari. Pero yung sinasabi ko, meron siyang ginagawa para sa'yo na hindi yun ang paraan ng gusto mo. Pero pag yung loving unconditionally naman sa isang tao, yung wala talagang binabalik. That's loving, yun yung sinabi ko. Loving unconditionally. Wala siyang binabalik, wala siyang pakialam sa'yo, pero mahal mo pa rin siya. That's loving unconditionally. Naranasan natin yan. Ang dami nang umalis sa buhay natin na sinuportahan pa rin natin dahil mahal natin sila. And that's how you love unconditionally. So, Chad, paano mo talaga malalaman na siya yung right person? That I don't know. Kaya mo kasi sabihin, siya na best. Di ba? Siya na ay best. Siya na talaga. But you don't know what the future holds. You can only plan. You can only enjoy the present. And forget about the past. Para ma-enjoy mo yun, araw-araw, kung siya talagang tingin mong tamang tao para sa'yo, araw-araw mo siyang piliin. Dahil hindi mo naman siya araw-araw kayang mahalin. Pero kahit nararamdaman mo may galit ka sa kanya, may tampo ka sa kanya, hindi kayo magkasundo, siya pa rin ang piliin mo. Walang ibang makakasagot niyan eh. Kundi sarili mo. Kundi sarili mo. Hindi ka pwede magtanong sa ibang tao na, paano mo malalaman yung right person? So, talagang walang certainty. At siya mararamdaman mo naman yung kasi best eh. Mararamdaman mo yun. At pag sa tingin mo nga, siya na yung tamang tao para sa'yo, piliin mo siya. Alam mo, para sa akin, magbago ka ng pangalan. Ano? Dr. Love. Dami mong alam sa love, no? Kay Joda Mango. Hindi kasi, ako promise kasi I always choose to love. I love my friends. It's the only thing that you can do na libre but yet powerful. And it can make people really happy. And very comfortable. And alam mo yun, Kasi kasi ikaw din, mapapasayan mo yung sarili. sarili ko. Kasi, alam mo, pag nagmahal ka, iba eh. Iba yung saya ng... Mamahal na nga ulit ako. JV. Iba yung saya na nadudulot ng pagmamahal. It's the most wonderful thing in the world. I-surprise ka sa'yo. Ano siya? Ay? Oh. Yan. This is for you. Ay, thank Happy you. Valentine's Happy Valentine's Day. Day. Ay, may ibibigay na ako sa bago nagpapatibok ng puso. Para sa'yo yan. I love you, love. Yes. Yes. Tanong pa ako, pahabol, bakit hindi ka natakot magmahal ulit? Bakit? What is there to be afraid of? Natatakot kang masaktan? Kasama yun. Walang perfectong relasyon na hindi nag-away, na hindi nasaktan.
Hindi mo ako try ako ng try. Kasi, Chad, question, kasi di ba parang kunyari sa iyo, katong tao sa social media, paano malalaman yun kung totoo yung pinapakita niya sa yung love or too good to be true? malalaman mo yun, pag magkasama na lang kayong dalawa. May oras na nakikita ng mga tao, may oras na yung kaming dalawa lang. From there, makikita mo, simple gestures. From pinakamaliit, meron kasi mga bagay na ginagawa na kami lang na nagkakaintindihan, na napapatunayan niya sa akin na mahal niya ako. At wala siyang dapat patunayan sa ibang tao pa. Ako lang dapat ang maghusga kung mahal niya ako o hindi. Malalaman mo yun eh. Malalaman mo na mahal ka niya o ginagamit ka lang niya. Hindi naman tayo bobo. Nasa edad na tayo para malaman natin yung totoo sa ginagamit at niloloko ka lang. So presently, Chad, meron ka bang bagong jowa? Ay, Ay, di pala ayaw niya ng jowa, Grabe. term partner. Yeah. Ura-urada siya, no? Straight talaga ito. Yes. Siyempre, naka-red horse na siya eh. Taray nyo, hindi pa pala tapos ang tanong. Binigay niyo na Kaya ako, yung ako sa'yo, bakit binigay mo Hindi pa na? pala ngayon, right now, nagpapasin ang puso ko. We are private, but not secret. Right now, nagpapasin ang puso ka. I would like to say, I'm very happy to have you, of course. I love you, love. We've known each other for like almost 2 years na, bago naging kami. Saan mo siya na-meet? Sa Pampanga. So, anong nangyari nun, nag-meet kami nun, kakahiwalay ko lang din kay Nico. Kumbaga, parang nag-meet kami, gusto ko siya, pero hindi naman tama na sumunggab ako sa isang relasyon ulit na bago, hindi pa ako nakamove on. Nag-meet lang kayo, ha? Oo. Nag-meet lang kami doon. Gatsikahan, mabait siya, tao. Tapos, ayun. Tapos nawalan kami ng contact for a year. And then, nagka-contact ulit. Tapos, a year ulit. Ayun, I think, sabi namin, I think we can try going out. Kung mag-click, di mag-click. Kung hindi, wala namang nawala. Nag-click kami. And I'm very happy kasi I feel super loved. Basta kung anong ginagawa namin sa relasyon namin, it's just between the two of us. Kilala nyo, Diyos ko? Sige na, Bernadette, hello ka na nanonood ka. And then, of Eh, course, sino nga? James Vital, I love you. Ay, ayan mga may BS, revelation ha? na eh. Dito lang yan sa Bexfriends, pinangalanan. Yeah. Sige. Siguro kaya kayo nag-click kasi camera kayo. Ha? Charot. Hi ka sinis. Oo, siya yung kasama ko sa Thailand. Yun pala yun. Ayun. Thank you Kami very namin much. natutunan sa Insights with Chad about Yes, love. in fairness. Hindi, tsaka nalaman natin yung laman ng puso niya, di ba? Correct. Tsaka nasagot niya yung mga tanong ng mga BF natin na matagal na 4 years na tinatanong. Sige lang, secret na nga lang din gagawin ko. Hindi ko na-propose. Na kahit hindi niya pa nasasabi sa ibang channel, dito lang sa channel ng Bexfriends, di ba? Yes. Sinabi niyang mga dahilan, di ba? Thank you, Gusto Chad. kasi, tagal mo. Uy, thank you din. I would like to say, kahit ganun, dahil sabi ko ngayon, I would like to have, pasensya kung sinabi ko man din sa mga since the interview na yun, pero I just wanna be real, pinatawad ko na rin naman kayo, we can be friends. Napag-usapan na to, baliwala na yun. Ang wish ko lang sa inyo, sa mga ex ko, I wish you find the love that you truly deserve. We all deserve to be happy. We all deserve to be loved. Kasi minahal ko kasi sila eh. So hindi ko hinihiling na walang Mapasama magmahal- sila. mapasama kayo or walang magmahal sa inyo. Minahal ko kayo. Or makarma Gusto sila. ko mapabuti kayo. Ngayon, sana you learned your lesson. Kung may nagmamahal na sa inyo, mahalin nyo ng bonggang-bongga. Alam mo kaya siguro binibless si Chad lagi ng love life kasi nga, hindi niya biniwish ng masama yung mga naging ex mo. Parang tuloy-tuloy lang. Maraming salamat, Chad, sa lahat ng words of wisdom na ibinigay mo sa amin at sa ating mga BS. Maraming salamat din mga BF. Sana marami kayong natutunan tungkol sa pag-ibig. Yeah. Hashtag Dr. Love. Wow. Thank you mga BS. Thank you. Happy Bye-bye. Valentine's!